Kalabs! Kumusta po kayo? Niluto na rin po pala ni Mama yung ampalaya. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kahapon, ay umaga nga po ito lulutuin ni Mama, pati po sa pangbaon ni Papa. Madami na nga po itong ampalaya na niluto ni Mama para po kapag humingi sila nanay ay marami pa nga po. At ulam na nga din po namin ito hanggang kaninang tanghali. Ganitong luto nga lang po ng ampalaya yung gusto namin, yung dry at wala nga pong sabaw. At ayan, luto na nga din po itong ginisang ampalaya ni Mama. At nung nakaluto na nga po si Mama, ay naglagay na nga din po siya sa bowl para po sa almusal ni Papa. Maaga nga din po akong nagising mga kalabs dahil alas 5 pa nga lang po ng umaga ay nawalan na nga po kami ng kuryente. Nainitan po kasi ako kaya ayan, maaga nga po akong nagising. At nung nakapaghanda na nga din po si Mama, ay tinawag niya na nga din po si Papa para po makakain na rin po siya. May pasok pa rin po kasi si Papa mga kalabs. Masarap nga po itong inuulam ni Papa dahil ampalaya. Kaya sabi niya nga po ay eto na nga lang din daw po yung baon niya mamaya. Sobrang tagal na nga po naming hindi nag-ulam ng ampalaya. Ngayon na nga lang din po ulit. Kung hindi pa nga po namalengke sila Mama at Papa nung isang araw Ayan, at paalis na nga din po si Papa. Kaya nagpaalam na nga din po ako sa kanya. At pumunta nga din po dito yung tita ko na classmate ko mga kalabs. Magpa-practice po kasi kami ng sayaw. Pero sabi nga po ni Mama, bago nga daw po kami mag-practice ay kumain nga daw po muna kami ng almusal para hindi nga daw po kami gutumin. Tapos na rin po pala akong maligo sa mga oras na yan. At hanggang sa mga oras na yan ay wala pa rin po kaming mga ilaw. Kaya medyo madilim nga po dito sa loob ng bahay. Eto po palang ampalaya yung inuulam namin ng tita ko. Kumakain din po pala siya ng ampalaya At dahil nga po sa sobrang init ay nilabas ko na nga din po itong maliit na electric fan ko. Hindi na nga din po makuha yung tita ko dahil hindi naman po ito pwedeng maiikot. Sabi nga po ni Mama ay dito na nga lang daw po kami sa bahay mag-practice para hindi na nga daw po kami lumayo. Pero sabi nga po ng tita ko ay doon na nga lang daw po kami mag-practice sa bahay ng classmate namin. Para hindi na nga daw po namin siya ihatid at sunduin. Habang kumakain nga po kami ay dumating na nga din po yung iba naming classmate na sasali nga din po sa sayaw. Sabi nga po ni Mama ay kumain nga din po muna sila. Pero sabi naman po nila ay tapos na daw po silang mag-almusal. Nagpahinga nga lang po muna kami ng tita ko ng konti bago nga po kami umalis. Pupunta na rin po kasi kami sa bahay pa po ng dalawa kong classmate. Basta, lagi naman pong sinasabi ni Mama na mag-ingat daw po kami, lalo na sa pagtawid sa kalsada. Pagkabalik naman po namin ng tita ko dito sa bahay, ay nadatnan nga po namin sila nanay na paalis naman. Pupunta daw po kasi sila sa Tuwaw at ipapasyal nga daw po nila si Kulot dahil sobrang namimiss niya na nga din daw po si Mama at si Papa niya. Nako, at sila po palang lahat yung sasama doon. Maski nga din po si Tita at si Baby. Para po tuloy bigla ko din pong gustong sumama. Namimiss ko na rin po kasi sa Tuwaw. At nung may dumaan nga po na ice cream ay napabili na nga din po kami ng tita ko. Tamang-tama nga lang po ito sa sobrang init. Babalik pa po kasi kami sa pinagpapraktisan namin mga kalabs. Nasa kalsada na nga din po dyan sila nanay at nag-aabang ng masasakyan. Pagkakuha ko nga po ng ice cream ay nagpaalam na nga din po kami sa kanila Mama. Pagka-uwi ko nga po mga kalabs ay sumunod din po pala dito yung tita ko. May mga kokopyahin nga lang daw po kasi siya na hindi niya naisulat. At pagdating naman po ng tanghali ay kumain na nga din po kami. Nagpaluto nga lang po ako kay Mama ng noodles dahil gusto ko nga po yung may sabaw.
May natira pa nga po doon sa ampalaya at gusto nga din po yun ng tita ko. At pagdating naman po ng hapon ay hinanda na nga din po ni mama yung palabok niya. At habang naghahanda nga po si mama ay bigla naman pong bumuhos yung malakas na ulan. Kaya hindi nga po muna kami kaagad nakapag-deliver. Pero nung medyo tumila na nga po yung ulan, ayan, at sumama nga po kami kay mama na mag-deliver ng mga palabok. Malapit lang din naman po ito sa amin at pwedeng-pwede nga lang din pong lakarin. Medyo paambon-ambon pa nga po mga kalabs, pero hindi naman na po ganun kalakas. Naglolokohan pa nga po kami ng tita ko at tinatawag nga po namin yung dati naming classmate dito. Ayan, at nakarating na nga din po kami dito sa pagde-deliveran nga po namin ng palabok. At tinatawag na nga din po namin sila mga kalabs. Hindi nga po kami nagtagal sa gate ay lumabas din naman po sila ate kaagad. Inabot na nga din po sa akin ni mama eto pong mga palabok dahil ako na nga po yung magbibigay. At ayan, nandito na nga din po si ate para po kunin itong palabok. Pagkaabot ko nga ay inabot na nga din po sa akin ni ate yung bayad. Pagka-deliver nga po namin ay uuwi na nga din po kami. Pagkarating nga po namin dito sa highway ay grabe nga po yung baha na dinadaanan nga po namin dito sa gilid. Kahit po kasi nasa gilid na kami, kapag may dumadaan na sasakyan ay natatalsikan pa rin po kami. Lalo na at sobrang bibilis nga po ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya dito na nga lang po kami dumaan ng tita ko sa sobrang gilid po talaga At medyo madamo pa nga po. Pagka-uwi nga po namin ay naghugas nga po kami kaagad ng mabuti ng tita ko. Syempre may baha nga din po kasi sa dinaanan namin, mahirap na nga po mga kalobs. At habang naghuhugas nga po kami ay ginagawa na nga din po ni mama yung pangalawang order. Inuna nga lang po naming dineliver yung nauna dahil meron din daw po kasing oras na pinag-usapan nila mama. Pero etong pangalawang order ay si mama na nga lang daw po yung magdi-deliver nito. Dito lang din naman po ito malapit sa amin yung nag-order. At habang pinaplastik at inaayos na nga din po ni mama eto pong mga palabok, ay bigla naman pong may tumawag sa kanya. At si Tito JR po pala yun, siya na nga po yung nagpunta dito para po kunin yung palabok. Kaya hindi na nga din po nag-deliver si mama. At ayan, inaabot na nga din po ni mama kay Tito JR. At eto naman nga pong iba ay si mama na nga po yung nag-deliver. At inabot niya na nga lang po ito kay nanang. Yung iba nga ay hindi na nga po na i-video ni mama. At pagka-uwi nga po ni mama ay naghanda na nga din po siya ng para sa amin ng tita ko. Naku, sa totoo lang ay sobrang konti na nga lang po nung natira, mabuti na lang at meron pa nga po. Kaso lang ay kulang nga din po yung rekado. Pero okay lang, at least nakatikim naman po kami ng tita ko. Kahit hindi nga po kompleto yung rekado nito ay masarap naman po.